Uy, Mr. Anjo Iliana. Ano naman na nakain mo? At masyado kayatang pakailamero sa buhay ng may buhay. Ano naman ang pakialam mo kung magpatong-patong man ang chicks ni Senator Tito Soto? Alam mo, Anjo, yung ginagawa ninyong pagkakalat ng chismis sa bayan, kakadistract lang yan eh. Sa mga sinusundan ng taong bayan na balita regarding sa mga magnanakaw. Huwag mo na distract. Mabibisto din naman yung mga amo mo. Ikaw ba yung nagpapabayad na ngayon? Eh di ba ikaw yung naging politician din nung nakaraang araw at naging artista ka? Ay bakit ngayon yata chismoso ka na? Ano yun naman pakialam mo kung mambabae yung tao eh kung okay naman sa pamilya eh di hayaan mo. Huwag mo na ipamalita. Dahil kaming mga mamamayan, wala kaming pakialam dyan. Hindi kami pwedeng makialam sa buhay ng may buhay at ikaw ay pansinin at paniwalaan. No? Kaya niya eh. Kaya niya mambabae. May pansustento siya. Eh baka naman nainggit ka. Wala kang pera, hindi ka makapambabae, kaya gigil na gigil ka. Pati ba naman yung pagpapadrug test ng Pangulo eh, pinupush mo ng todo? Abay bakit? Eh di ba? Huwag ka namang magagalit, ano? Pero nagdaan ka rin dyan, ah. Huwag mo sabihin hindi ka tumikim. Nako, Anjo, bago ka mamato, tingnan mo muna yung sarili mo kung hindi ka rin pwedeng batuhin, no? Masama yung ginagawa mo. Alam mo, yung pagiging chismoso nyo, dahil sa pagkampi nyo sa mga idolo nyo, sisirain nyo yung mga politiko na ayaw nyo. Alam mo, nangyayari ganito eh. May politiko ka na sinusuportahan. Malamang binabayaran ka. Ngayon, yung kalaban niyang politiko mo, sinisiraan mo. Ito naman politiko na sinisiraan mo, nakakapagbigay naman ng ikinatutuwa ng taong bayan. Dahil yung mga pagtuligsa sa kasamaan ay tinutuligsa niya. Ang gusto nyo kasi, kaya kayo naninira, kayo ang paniwalaan. Gusto nyo, magalit kami dahil babaero, magalit kami dahil iisipin namin ang pera ng bayan nilulustay sa babae niya. Wala kaming pakialam dyan. Kasi hindi naman siguro niya ninakaw yung pera ng bayan para ipambabae. May sarili din siyang pera. Pare-pareho kayong artista nung araw. Pare-pareho kayong kumikita. Pare-pareho kayong politiko. Kailangan mo manira. Kayo talaga mga walang-wala kang pinagkaiba sa mga Duterte eh. Sara Duterte, ganyan. Umupo sa gobyerno nung hindi makuha ang gusto niya. Ginawa niya ng kalaban, ang katandem niya. Pagkatapos sinisiraan niya. Yan si Paulo Duterte, ganun din. Pati ba naman ikaw? Pati ikaw, nagpakatanga ka na rin? Nagpaka-DDS ka na rin? Bakit? Anong naitulong sa inyo ni Duterte? Eh di ba yan ang napala nyo? Kinasusuklaman kayo ng tao sa pakikialam nyo sa buhay ng may buhay. Kami nga mga ordinaryong tao eh. Kahit makita namin nagtututuwad yung mga babae nyo dyan, wala kaming pakialam eh. Ha? Wala kaming pakialam dyan. At yung pagpapadrug test ng iba, huwag mong hanapin. Gusto mo ikaw magpa-drug test. Kasi iba na yung dating mo eh. Ha? Wala ka na sa hulog eh. Patindi na yung tama mo. Kakalabanin mo yung nag-iisip pa ng maganda para sa bansa. Pagkatapos susuportahan mo yung mga gusto wasakin ng bansa. At hindi mo rin naman. Nasaan ang utak mo? Nasa talampakan? Sasabihin mo, ibubulgar mo, anong mapapala mo doon? Pag-aawayin mo yung mag-asawa, pag kakaguluhin mo ang mag-anak. Kasi kung ang hanap mo, mapaniwala mo ang tao, wala. Wala kang mapapala dyan. Hindi namin gugustuhin na maniwala sa'yo. Kung totoo man yan, wala namang kaming pakialam. No? Alam mo yung ganyang klase ng tao, mapanira? Yan yung di nag-iisip. Isipin mo, ha? Kung nambababae man ang isang lalaki at kaya niyang gastusan, wala kang pakialam, personal niya yan.
Hindi ikaw ang mawawasak at hindi ikaw ang lumulustay. At hindi rin ikaw, ginusto siya ng babae, ano magagawa mo? Kung okay naman kay Madam Helen Gamboa, di okay lang yun. Huwag mo na pakialaman. Diyos ko po, pakialam, meron ka masyado, buhay mo, pakialaman mo. Pamilya mo, pakialaman mo. No? Sinasayang mo yung pagkatao mo. Dati-rati, nung artista ka lang, hindi ka ganyan. Abay, nung pumasok ka sa politiko sa pagkapolitiko at pumasok ka sa politika nagmukha ka ng, hindi lang mukha, totoo na, chismoso ka na. Diba? Hamunin mo pa, sisigaw mo. Abay, talo mo pa ang palingkerang babae niyan. Kakahiya ka. Nakakahiya kayo. Kung todo kayo, di pa bango, kung todo kayo nakapolo, kung todo kayo magandang tanawin ang mga itsura nyo, pero bulok pala ang pagkatao nyo. Talo nyo pa yung mga namumulot dyan ng basura. Kahit makakita ng mga nagbababa, ng mga nakakita dyan ng mga nakahubad, makakita dyan ng mga nagtututuwad, walang pakialam. Kayo, nagpapakadesente kayong tingnan. Mga garapal pala kayo. Kakahiya kayo, no? Kakahiya kayo. Ikaw, Angeliana, nakakahiya ka. Nasaan ang iyong mga kadugo na dapat kang ikahiya? Hindi si Senator Kiko hindi si Senator Tito Soto ang nakakahiya. Ikaw. Dahil pinakikialaman mo ang buhay ng may buhay. Na? Bakit? Yayaman ka ba kapag sinira mo siya? Okay, ano? At kung hindi man magpa-drug test ang presidente, ano mangyayari sa'yo? Matitigok ka ba? Okay, mga kapatid. Sampalin natin paminsan-minsan yung mga taong bastos sa kanyang kapwa, no? Ayan po, mga kapatid, talagang matindi tong mga dating artista at politiko na to. Hindi lang pala mga chismoso, no? Mapanira pa, mga anay. Sa bagay, di nga nila napaunlad ang Pilipinas lalo pa nilang sinira no? At ayaw nila na merong gaganap na magpapaganda at magpapabuti sa takbo ng gobyerno. Sinisira nilang pilit. Ganyan sila, no? Matauhan ka, Anjo, Kakahiya ka. Okay.